Isang magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Dito Jose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and welcome po sa ating time in the Word. Tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos, sa biyaya niya, sa katapatan niya, sa kabutihan niya, sa patuloy niyang pagkakaloob ng atin hong mga pangangailangan sa araw-araw. At tunay, tayo ho ay namamangha sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Atin hong pinupuri ang Diyos sa kanyang pagsagot sa atin hong mga panalangin, kung paanong nababalitaan natin ang mga kabutihan, tugon ng Panginoon sa mga prayer request ng ating mga kapatiran. At isa ho sa mga tinugon ng Panginoon itong mga nakaraan ay, kung nyo naalala, pinost natin sa ating Facebook page and group ang prayer request patungkol sa ating isang kamanggagawa, si Brother Modesto Abalos. And salamat sa Panginoon, mula doon sa kalagayan na medyo severe, now ay nandun na lang siya sa kalagayan na mild na lang yung kanyang case, and he is just waiting to recover more, and then siya na ho ay marirelease mula sa ospital. So purihin ang Panginoon at patuloy ho na hinihingi ang panalangin ng bawat isa, at patuloy din natin pinupuri ang Diyos sa kanyang habag at biyaya at pagtugon sa atin hong mga panalangin sa Kanya. So patuloy ho tayo na lumapit sa Panginoon, at kagaya ho ng sinabi ni Apostol Pedro, ay ating ilagak sa Kanya ang lahat ng ating mga kabigatan. Ito po ay isang bagay na talagang isang advantage or privilege, that's the better word, ng isang Kristiyano, na tayo ay may direktang linya sa ating Panginoon, and we know na yun ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ilang mga paalala po muna bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Well, una ho sa lahat ay mamaya ho, pagkatapos ng ating time in the Word, sa around 7:10 p.m. ay magkakaroon ho tayo ng ating hong online prayer meeting. So, ini-encourage ang bawat mga kapatiran sa JCBC na makasama, at na tayo ho ay sama-sama pa rin manalangin, and though it is online, ay atin hong gamitin ang pangkaparaanan na ito upang tayo pa rin ay makapagkamustahan at makapagpanalanginan sa isa't isa. And also, atin hong ipinapaalala sa mga kapatiran, Sunday ay under pa rin ng ECQ. Last Sunday was an exemption. Ang gobyerno ay nagbigay ng exemption because na mahal na araw, so pinayagan ng 10%. So this Sunday, as far as I understand the rules, nagbasa-basa ho tayo ng ilang mga guidelines na nirelease ng gobyerno, ay pinagbabawal ang religious gathering. Hindi pinagbabawal ang pagsamba, pero pinagbabawal ang religious gathering. So this coming Sunday ay hindi ho muna tayo magkakaroon ng pagtitipon-tipon, and let's pray for God's grace sa sitwasyon na ito, na mabilisan na nawang humupa ang pagkalat ng COVID-19, at Lord willing makabalik tayo doon sa 10%, 30%, 50%, and sa biyaya ng Diyos ay pangkalahatan ng allowed ang pagsasama-sama. That's what we are desiring, praying for, and kung di man, much better ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mananampalataya ng Panginoon sa piling niya. Yun ho ang pinaka maganda. So tayo ho ay nakatingin sa pag-asa ngayon na meron tayo. So kung meron ho kayong mga prayer requests, please mamaya ho sa ating hong prayer meeting ay inaasahan ang mga mananampalataya na tayo ho ay magkasama-sama sa gawain po ngayon. So ito ho, ilan lang ho yun sa ating hong mga paalaala, ilan lang din ho yun sa ating mga announcements. Tayo ho ay patuloy sa pag-aaral at pagtatapat sa Panginoon. Tayo ho ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Pinasasalamatan ka sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kabanalan, sa iyong patuloy na pag-iingat, paggawa, pagkilos sa aming mga buhay. Panginoon, una po sa lahat, ay aming pinupuri ka sa dakilang kaligtasan na meron kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, na iyong pinagkaloob
Siyang namatay para bayaran ang aming mga kasalanan at muling nabuhay upang kami ay magkaroon ng tiyak, tunay na kaligtasan, siguradong kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. Lord, Ikaw na tumawag sa amin, Ikaw rin, Panginoon, ang nagutos sa amin na kami ay lumakad sa katwiran, sa kabanalan, sa pagmamahalan. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon nandun ang aming pagpalya, pagkukulang, at tumupad sa iyong mga kautusang kalooban. At tulungan mo kami sa biyaya mo na magsumikap, magpursige sa kabanal, at patuloy na labanan ng mga nakatahan pang kasalanan sa amin. Ama, amin din kang pinupuri at pinasasalamatan sa iyong pagtugon sa aming mga panalangin patungkol sa aming kamanggagawa sa Brother Modesto. Tuloy ka namang mahabag sa kanya, sa kanyang buong pamilya. Tulungan mo po sila, sustentuhan sa kanilang mga pangangailangan. And also, Lord, we do pray para po sa aming pong ibang mga kapatiran, maaaring hindi apektado ng sakit na COVID-19, pero apektado ng mga dulot nito sa ekonomiya, doon ng kahirapan, doon ng mga challenges. Ikaw po nawa ang patuloy na magsustento, hindi lamang sa material o pisikal, lalo't higit sa pananampalataya. Tulungan mo kaming maging mapagbantay, maging sa aming spiritual na kalusugan sa gitna ng mga pandemyang ito. Kung patuloy na mag-ingat sa amin, patuloy na maglapit sa amin kay Kristo. Lord, muli, hinihiling namin ang iyong paggabay, hinihiling namin ang iyong pagtuturo, hinihiling namin ang iyong pagbibigay liwanag, pagtatama. Nawa makita namin ang iyong katotohanan ng patuloy na maghubog sa amin sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Ikaw lamang ang maitaas, O Diyos. Ikaw lamang ang mabigyan ng kapurihan sa lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, so tayo ho ay magpapatuloy sa atin hong pag-aaral. And we are going through our lesson about evangelism. And I believe we are on our lesson, dapat yan, lesson 7. Sorry ho. So, supposed to be, I think, ito ay lesson 7, pero hindi ko natin na bago. So, tayo ho ay magpatuloy at mabilis na review ho tayo. We have been studying what is evangelism. Ano ba ang pag-iebanghelyo? At babalikan natin yung definition ho natin na yan, and we are hinihimay natin itong definition na to. How do we do evangelism? Paano ba natin gagawin ito? At isa sa mga approach ay our current practices should be examined by the scriptures. Yung mga kasalukuyang ginagawa ay hindi dapat payagan just because it seems successful, and that's being pragmatic. The end justifies the means. No, we must go to the scriptures, examine kung yung mga kasalukuyang ginagawa, ito ba ay naaayon sa salita ng Panginoon. And then we looked at the New Testament mandates of evangelism, and we looked at the Great Commission na binigay through the Gospel of Matthew. We looked at the pag-uutos ng Panginoon sa pag-ebanghelyo sa sulat ni Luke, sa Book of Luke, and also by Luke sa Book of Acts. And then nakita ho natin ang mga katotohanan na ito. The main occupation, and then sa Acts chapter 1, verse 7 and 8, and preoccupation of the church in relation to the world is to make disciples of Christ. So, diniinan ho natin yan. Ito ang pangunahin, hindi wakasan ng kahirapan, hindi kapayapaan sa buong mundo, hindi yun, and that's well and good. Pero ang ating pangunahing trabaho at pangunahin dapat mag-uukupa sa atin sa effort ng church in relation sa sanglibutan is to make disciples of Christ. Yun ang pangunahin.
And the emphasis, and nakita natin ito sa Book of Luke, emphasis on the content of the message. Ang emphasis ng iba is on the methods. Ang emphasis ng iba is on the results or numbers. Ang emphasis na makikita natin sa New Testament is faithfulness to the message. So based on the death and resurrection of Jesus Christ, the message of repentance and remission of sins is to be proclaimed to all nations. So nakabase doon sa mensahe ng katotohanan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ito doon nakadepende yung pangangaral ng mabuting balita ng kapatawaran ng mga kasalanan. So nandun yung emphasis sa message, yun ang kailangang bigyang punto. Evangelism is a part of the Great Commission. Yes, alam ko ho, meron akong mga nakakausap na encounter ng mga mananampalataya, and I know what they mean, and praise God dun sa kanilang burden na talagang mag-evangelize, but we must be reminded na when we look at the scripture, ang atin hong gawain, yung Great Commission is to make disciples, and evangelism, as important as it is, must be seen as a part of a greater command, that is to make disciples. Yes, gusto ng Diyos na sila ay maligtas, pero di lang yun. Gusto rin ng Diyos na sila ay mabautismuhan, at gusto rin ng Diyos na sila ay patuloy na maturuan at mamuhay sa kabanalan. And the healthy goal of the church and the believer should be that. So maaaring meron tayong iba't ibang mga parte sa fulfillment ng Great Commission, or maybe sa ating mga ministry ay medyo mas highlighted ang isang part, but we must be targeting that goal to make disciples. So ito yung definition ho natin about evangelism, at ito yung hihimay-himayin natin, at makikita natin na ito nga talaga yung concept ng evangelism sa New Testament. So evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion under the mandate of the church. So tignan natin to sa 6 na magkakahiwalay na subpoints, and we have studied number 1. Evangelism begins in God. It is the work of God. At ngayong gabi, sisimulan natin yung number 2, instrumentality of Christians. Ang pagiging instrumento natin na mga Kristiyano, na mga mananampalataya sa pagdadala ng mabuting balita sa iba. So magbalik-aral ho tayo dun sa number 1. And because this is the very foundation. So it begins in God. The sovereign grace of God, or God's sovereign plan of salvation, is the basis of evangelism. Yung soberanong plano ng Diyos sa kaligtasan. Ito yung basihan ng pag-eebanghelyo, ng pangangaral ng mabuting balita. The Bible clearly teaches that God elected or chosen particular individuals unto salvation. Malinaw ang Biblia. We can go to many passages. Nung simula tayo sa 3, last time, tingnan natin ulit yung 2. Ngayon, just for our remembrance, let's look at 1. Acts 13 verse 48. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. So this is in the ESV version. But still, ang punto pa rin na ito, as many as were appointed, sa King James, as were ordained to eternal life believed. So they were ordained, and because they were ordained, they believed. Yun yung cause at ang effect ay yung kanilang pananampalataya. And just take note of that word, as many. As many. Walang lumabis at walang kumulang. Gaano karami yung itinakda, yun
ang sumampalataya at naligtas. So, malinaw ang Biblia. Hindi ikinahihiya, hindi itinatago ng salita ng Diyos ang katotohanan ito. The truth of God's election to salvation is the overall perspective, source of motivation, and hope for gospel proclaimers. Itong pananaw na ito o itong katotohanan na ito ay siyang pinagmumulan ng motibasyon at lalong pinagmumulan ng pag-asa ng mga nangangaral, nagdadala ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo sa ibang mga tao. Ano ang pag-asa? Ang pag-asa ay wala sa methods, ang pag-asa ay wala sa techniques, ang pag-asa ay wala sa tao, at makikita natin yan kapag lalo tayo nag-delve in dun sa susunod, men as sinners. At kung doon ka nakaasa sa mga makasalanan, patay sa kasalanan, spiritually dead, sabi ng salita ng Panginoon, ay delikado at walang pag-asa actually. Pero dahil ang Diyos o ang katotohanan, ang Diyos ay humirang, nagtalaga, merong inaasahan. Maybe just an analogy. Halimbawa ay dumating ang isang matinding sakuna sa inyong lugar. At pagbukas mo ng balita at pagkatapos ng ilang panahon ay talagang nasasaid na ang mga inipong pagkain, nasisimula ng magutom ang mga tao. Tapos sinabi ng gobyerno na narinig sa balita, meron pong inilaan, itinakda na 100,000 kabang bigas ang dadalin doon sa inyong lugar. Well, that's a cause for hope na sigurado may darating. And that's also the same when it comes to evangelism, ay nandoon ang pag-asa ng isang mangangaral na siguradong may maliligtas dahil ang Diyos ay may itinakdang maligtas. Anong implikasyon nito? The hope for any saving result in evangelism ultimately lies in God. At makikita natin ho dito na hindi sa methodologies, hindi dun sa atin hong persuasiveness, sa ating savviness, sa pagpapresent, na talagang na ililid natin ang tao sa isang desisyon. No. Hindi doon nakatuon ang ating pag-asa, kung hindi ultimately ito ay nakapundasyon sa Panginoon. Well, next, nakita natin, God's love for sinners is the fire for evangelism. Nahandun ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo. At sabi nga ho ni Pablo, for the love of Christ, 2 Corinthians 5:17, for the love of Christ constraineth or controls us. Isa sa mga bagay na kailangan natin talagang bigyang pansin, pagbulay-bulayan, ay itong pagmamahal ni Kristo. At ito ay dapat lalong magtumulak sa atin sa masipag nagpaghahayag ng ebanghelyo. Kaya pagdating sa verse 20, now then we are ambassadors of Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Kami nakikiusap sa inyo in place of Christ ay makipagkasundo kayo sa Panginoon. Ang Diyos ay mahabagin. Oo, ang Diyos ay nagpapatawad, pero kailangan mong magsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. I pray you in Christ. So let me pause here for a while. Maaring nandito ka ngayong gabi at ikay nakikinig sa ating pag-aaral, o maaring first time mong nakikinig sa pag-aaral ngayon. Let me ask the question, are you reconciled with God? Meron na bang kapayapaan sa pagitan mo at ng Diyos? Remember, ang Diyos ay banal at ikaw ay makasalanan. At ang sabi ng Biblia, there's enmity between you and God. Merong pakikipag-away at hindi, wala sa Diyos ang problema, nasa ating makasalanan. Meron na bang kasunduan sa pagitan niyo at mo at ng Diyos? Meron na bang kapayapaan? At ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong
Hesus Kristo. Sabi ng salita ng Diyos, Romans 5:1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. It is by faith in the Lord Jesus Christ. Ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa iyo at sa Diyos. Anong punto? We can and must sincerely offer the gospel to every person because every person is a sinner. It's commanded to repent and believe the gospel. Yes, isa sa mga ibinabato madalas sa naniniwala sa election, hindi mo na pwedeng ialok ang ebanghelyo sa tao kasi hindi mo naman alam kung pinili sila o hindi. Well, actually, pwede at dapat. Una, dahil mahal sila ng Panginoon at gusto ng Diyos na sila'y maligtas. And then, ang ebanghelyo ay hindi para sa mga pinili, kung hindi para sa mga makasalanan. And guess what? All are sinners. Lahat ay makasalanan. At ang ebanghelyo ay never na marurong number or marurong address. Laging tama ang address ng ebanghelyo sapagkat lahat ay makasalanan sa bundok man o sa syudad. Number next, God's role in evangelism must be recognized. Ano ho? Yes, as we have said, maraming mga evangelistic clinics, soul winning clinics, evangelistic programs ang nakatuon na sa programa. We must be reminded and we must recognize of God's role. And when we say God's, it's the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So each person of the Godhead is active in the process of evangelism. The Father, planning. Ang Diyos ang nagplano, ang Diyos ang nagdisenyo ng lahat ng ito. And pagdating sa kaligtasan, dinisenyo niya at pinlano niya na si Jesus ang kanyang isusugo, ang bugtong na anak, at dinisenyo niya at pinlano niya na hindi ang mga questions. Kung meron hong mga malabo, you can send me a direct message, you can comment down below at or willing, address po natin ang mga bagay na yan. So pasensya na ho, tingin ko medyo nakat ng kaunti yung ating live stream. Pero again, nandito tayo, the Father planning, ang Ama ang nagplano, the Son redeeming, ang anak ang tumubos o nagbayad, the Holy Spirit applying, ang banal na spirito ang siyang kumikilos sa mga tao upang sila ay maligtas. So the Father planning, nakita natin ito sa Ephesians 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. At saan ito nakabase? Verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So makikita natin lahat ito ay nakabase sa minagaling ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos, sang-ayon sa paghirang ng Panginoon, sang-ayon sa plano ng Panginoon. At ang punto sa anong lundo nito, verse 6, to the praise of the glory of His grace. Ito talaga yung magtataas at magpapakita ng kaluwalhatian, ang karilagan, kadakilaan ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa ating mga makasalanan. And then we have the Son redeeming, ang anak, ang ating Panginoong Jesus. Siya ang nagtubos o siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan upang tayo ay matubos. Verse 7, Ephesians 1. In whom, that is in Christ, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. At isa ho sa madalas kong dinidiin tuwing binibigyan natin ng pansin sa church, ang verse na ito ay yung sinabing the forgiveness of sins. Merong mga tao, akala nila ang kapatawaran ng kasalanan basta humingi ka lang ng sorry kay Lord. That's it, pansit.
Tapos na, nagsorry ka na. Pero makikita natin dito na ang forgiveness of sin is in a person, through a person that is through Jesus Christ. At paano at bakit may forgiveness sa pamamagitan ni Jesus? Because He redeemed through His blood. Nagbayad siya sa pamamagitan ng kanyang dugo. That's why there is forgiveness of sins. May pause here a while at ayokong mapalagpas ito. Are you forgiven? Ikaw ba ay napatawad na? Yung bang kasalanan mo ay nabayaran na? Kaibigan, ang sabi ng salita ng Diyos dito, ito'y sa pamamagitan lamang ni Jesus. Oo, maaaring ikaw ay bata. Maaaring ikaw ay lumaki pa sa isang Kristiyanong tahanan. Maaaring kabisado mo ang Ebanghelyo, kabisado mo ang books of the Bible, so on. Pero again, the question is this, napatawad ka na ba ng Diyos sa iyong mga kasalanan? At ang malinaw ditong sinasabi ng Biblia, ito'y sa pamamagitan lang ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw ay magsisi at manampalataya sa Kanya. And then we have the Spirit applying. So the Father planning, the Son redeeming, and the Spirit applying. Ang sabi sa 1 Corinthians 6 verse 11, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ, and by the Spirit of God. Nakita natin last time, it is the Spirit of God na siyang kumikilos sa puso para ang isang tao ay ipanganak na muli. John chapter 3, verse 7 and 8. So makikita natin doon, ang kapanganakang muli ay hindi isang relihiyon. Ang kapanganakang muli ay hindi isang desisyon ng tao. No. Ang kapanganakang muli ay soberanong pagkilos ng Panginoon, particularly ng banal na Espiritu sa isang makasalanan. At sabi nga ho ng ating Panginoong Jesus, parang hangin. Hindi mo alam kung saan galing, hindi mo alam kung saan pupunta. That is, hindi natin kontrolado, at ganoon ang pagpapanganak muli ng Espiritu Santo ng Panginoon. It is the Spirit applying that plan, that redeemed salvation sa isang makasalanan. Anong punto? Let us, at dito tayo nagtapos last Wednesday sa ating pag-aaral, let us cultivate a God-centered evangelism in message, motive, and method. Tatlong M. Message, motive, method. God-centered yung ating message. Is walang iba kung hindi ang ebanghelyo. Yung ating motibo, nabasa natin kanina, para sa kalwalhatian ng biyaya ng Panginoon. And then, titignan natin, does our method carry this? Nagdadala ba nito ng God-centeredness na nakaasa sa Diyos? Or nakaasa sa manipulation? O nakaasa sa panlabas lamang at hindi sa Panginoon? So, let us cultivate a God-centered evangelism in message, motive, and method. Tuloy po tayo. So nakita natin, it begins in God. Evangelism is the work of God. And sisimulan natin ngayong gabi yung pangalawang punto, the instrumentality of Christians. So yes, ang Diyos ang nagliligtas. So yes, ang Diyos ang nagsisimula. Overall, siya ang nagplano, siya ang tumubos, siya ang nag-a-apply. Pero in His application of salvation sa makasalanan, gumagamit ng instrumento ang Panginoon. Yes, sovereign siya. Pwede niyang i-override ang instrumentality ng tao. Gaya nung ginawa niya kay Apostol Pablo, ay walang ginamit na tao kung hindi nagliwanag yung ang Panginoong Hesukristo mismo ay nagpakita sa kanya. And those are miraculous, extraordinary means of God. But in the ordinary working of God, God uses instrumentalities. At sino pa ang gagamitin niya? Kung hindi pangunahin o talagang ang instrumento niya ay ang mga mananampalataya, Christians. So number 2, the instrumentality of Christians. Evangelism, dun sa ating definition, is the work of God in using Christians to communicate the gospel message.
So, gagamitin niya ang mga Kristiyano para i-communicate, iparating ang mensahe ng mabuting balita. And let us look up some verses sa salita ng Panginoon na papakita ito kung paanong kalakip, kasama at instrumento ng Panginoon ang mga naghahayag ng ebanghelyo. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3 verse 6, I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Yes, ang Diyos ang nagpapalago, pero sa biyaya ng Panginoon, siya gumagamit ang mga taong magtatanim at magdidilig. Maaaring minsan, isa lang ang nagtanim, isa lang ang nagdilig. Maaaring may nagtanim, tapos yung ibang tao ang nagdilig at nahandoon ang patuloy na pagiging involved ng mga tao sa iba't ibang kaparaanan. Pero ang punto pa rin na ito, ano man ang gawin ng tao, it is God who gives the increase. And then pagdating sa verse 9, napakaganda sinabi ni Pablo dito. Sabi niya, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. Now, if you're aware sa context nitong 1 Corinthians chapter 3, chapter 1 to 4, ang isinimulang gamutin ni Apostol Pablo ay ang problema ng division inside the church at Corinth, at ang cause ng division doon ay mga pastor idols. Ang mga tao ay nahahati at meron silang mga hinahangaang mga mangangaral. At ang pinunto dito ni Pablo ay itong mga hinahangaan yung mangangaral, we are laborers together. Wala dapat faction. I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ. Hindi to faction. Ang kakaiba ng grupo. No. We are laborers together and we all labor together with God. At dito din ni Pablo, ye are not Pauls, ye are not Cephas, ye are not Apollos. Hindi kayo pagmamayari ni Pablo, hindi kayo pagmamayari ni Cephas, hindi kayo pagmamayari ni Apollos. No. Ye are God's husbandry, ye are God's building, and we are laborers. Okay? Ang mga mangangaral, ang mga pastor ay mga laborers, mga manggagawa, at hindi dapat sila ang nilalagay sa taas o sa gitna. Nevertheless, that is the point na dinitian dito ni Pablo. Pero isang katotohanan din, makita natin dito, we men are laborers together with God. So in this, makikita natin yung instrumentality ng tao. Na ang Diyos kumikilos, yes, siya ang soberano pagdating sa kaligtasan, opo. At siya rin ang soberanong nagtalaga ng mga instrumentong kanyang gagamitin. At isang nga rito, o pangunahin nga rito, I should say, ay ang mga Kristiyano. 2 Corinthians 6 verse 1, we then, as workers together with Him. So binalikan ni Pablo ulit tong temang ito. Beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. So again, yung punto is we are workers together with Him, that is with God. At nahandoon ang isang double-edged challenge and reminder dito sa mga manggagawa. We are not laboring in ourselves at nakaasa tayo sa ating sarili at sa ating sariling galing. We ought to be rebuked kung umaasa tayo sa ating sarili. And on the other side, it is an encouragement. Hindi tayo nakaasa lang sa ating sarili, kundi nakasama natin o kasama natin ang Panginoon sa mga gawain, lalo na sa gawain ng paghahayag ng Ebanghelyo. 2 Thessalonians 2 verse 13, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Verse 14, whereunto He, God, called you. How? By our, at implication dyan, by our preaching of the gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. So God called people. Nasunahan dito yung
general and particular call. Dito yung general call, our gospel, the preaching of the gospel. Hindi lahat ng nakakarinig ng general call ay naliligtas. Actually, pag binasa natin ang salita ng Panginoon, ang dami ang hindi sumasampalataya. Pero within that general call of preaching, teaching, sharing the gospel, God particularly calls believers. Siya tumatawag ng mga tao, not believers. Siya tumatawag ng mga tao sa kanyang sarili. Hindi ko ho na ilagay at susubukan ko hong ilagay, bigyan niyo pagkakataon na itong talata ho sa John chapter 10. If you have your Bibles, wala lang, hindi ko na ilagay dito sa atin ng slides. Pero isang napakagandang talata sa John chapter 10. Puntahan lang ho natin. John chapter 10 na kung saan may sinabi ang ating Panginoong Hesukristo patungkol sa kanyang mga tupa, pero magandang matignan ho natin yung pinaka konteksto ho nito. Subukan kong ilagay sa slide para makita rin ho ng atin ho mga kapatiran na nanonood ho ngayon. Pasensyahan nyo na at hayaan nyo mag-edit ako at so ko lang humakita natin ito, saan ba yun? Ayun. He called you by our gospel. So, tingnan lang ho natin. Ito yung verses na gusto kong makita ho natin. Sa John chapter 10, ngayon lang ho natin ginawa ito na nag-edit tayo online. Pero mahalaga na makita ko natin ang talatang ilagay ko dito sa masyado palang malaki. Okay. Sige po. At slideshow. Ayan. Okay, I hope na nakikita niyo ho mga kapatid. Pasensya na ho. At gusto ko lang makita natin dito. Again, ang punto is there is that general call. Pinapangaral ng ebanghelyo sa lahat, tinatawag ang lahat na magsisi at sumampalataya, pero within that general call, God calls His sheep. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa. Sabi sa John chapter 10 verse 1-2, and it was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. And Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Then came the Jews round about him and said unto him, how long dost thou make us doubt? If thou be the Christ, tell us plainly. Hanggang kailan mo kami pagdududahin? Kung ikaw nga ang Kristo, kung ikaw nga ang Mesiyas, ang tagapagligtas, sabihin mo sa amin ng diretsahan. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Sabi ni Jesus answered them, I told you and you believe not. Sinabi ko sa inyo pero di kayo naniwala. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Again, isang magandang talata yung verse 5. The works that I do, all the works of Christ, His preaching, His miracles, it bears witness of Him. Hindi niya ginagawa yung mga mirakulo para lang basta pagalingin. Hindi niya ginagawa yung mga miracles na yun para lang i-improve yung kalagayan ng buhay ng mga tao or alisin lang yung pahirap sa kanila nung karamdaman. No, it proves who He is. That He is the Christ. Bawat mirakulo ni Jesus ay may mensaheng sinasabi, ako ang tagapagligtas. Okay? At yun din ang sinabi ni John. Kaya niya sinulat ang buong book of John. Nevertheless, ang sabi natin tingnan natin sa verse 25 again. Jesus answered them, I told you, and ye believe not. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. So, hindi kulang ang witness, hindi kulang ang evidence, hindi kulang ang pangangaral. Pero makikita natin dito itong problema. Verse 26, but ye believe not. So, hindi dahil kulang ang ebidensya, kaya sila ayaw manampalataya. At sabi, but ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Hindi kayo sumampalataya kasi hindi ko kayo tupa. At narito yung isang katotohanan na ang isang tao ay hindi magiging tupa kapag siya'y sumampalataya.
ang isang tao ay sasampalataya kasi siya ay tupa ni Jesus. Now, merong kalagayan ng tupa ni Jesus. It's either nawawala o natagpuan na. At dito ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. And I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life. And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So here is another point na sinabi natin dito. There is that general gospel call. At nandun ang pangangaral, nandoon ang pagpupresenta ng ebanghelyo, at nandun din within that gospel call, general call, God also calls. At ang sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. So God effectively calls His sheep through the preaching of the gospel. Again, ang pinupunto natin dito ito. God uses the preaching of the gospel. Ginagamit ng Diyos ang pangangaral. That means ginagamit ng Diyos ang mga mangangaral, ang mga nagdadala ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So, nagkaroon tayo ng konting segue. Well, that is the important message dito. Whatever the extraordinary incidents may have, whatever the extraordinary incident may have been used by God, our guidelines must be drawn from His ordinary work according to His instructions or according to His word. Ano man yung mga extraordinary, let me use the miraculous, supernatural na work ng Panginoon na maaaring ginamit niya para magligtas ng iba, ang guidelines natin ay hindi yung extraordinary. Ang guidelines natin is yung ordinary. It must be drawn from His ordinary work according to His instructions, that is, in His word. Note, His ordinary work as opposed to the miraculous work. Halimbawa nga ay yung blinding light. It comes to Paul. Or visions on the rooftop. It comes to Cornelius. At makikita natin, actually, babalikan natin si Cornelius mamaya, na nandun din, within the extraordinary event, merong ordinary call na kung saan ginamit andun pa rin yung necessity ng ordinary call. So letter A, God ordinarily uses human agents. And let's look at two biblical cases sa Acts chapter 10 na kung saan nandun yung account ng conversion ni Cornelio at ng kanyang sambahayan. At anong sabi ng salita ng Panginoon? Hindi natin babasahin for the lack of time. Pero ito makikita natin, even with dreams and visions. Si Cornelio, siya ay nag-aayuno dun sa bubungan ng kanyang bahay and God gave him a vision. May bumabang telon, may bumabang kumot, ibig bang mga hayop, at alam na natin, nakita natin kung anong ibig sabihin noon. Ay, dito, mali. Kay Peter pala yun. Sorry, kay Peter pala yun. Pero kay Cornelio ay may sinugo ang Panginoon na anghel, mensahero, at nagsabing ipatawag niya si Pedro. Okay? So, with dreams and visions, the way for Cornelius to follow was to hear the gospel from Peter. Okay? So, yun yung punto. Yes, may dreams, may visions. Nevertheless, kinailangan pa ring marinig ni Cornelio ang pangangaral ng ebanghelyo sa pamamagitan ng instrumentong si Pedro. Okay? So, again, this is just a case na kung saan God ordinarily uses human agents para may maligtas. Isa pang biblical case is sa Luke chapter 16, verse number 23. The rich man's request from hell on behalf of his brothers. At nakikita natin yung reply ni Abraham kung paano siya tinugon. Naalala niyo yung nangyari o yung kwento na kung saan nag-request yung mayaman. Ang sabi niya, "O Amang Abraham, isugo mo si Lazaro sa sangbahayan ng aking ama sapagkat meron pa akong mga kapatid na naroroon at baka pumunta sila o para hindi sila mapunta sa lugar na ito."
At anong tugon sa kanya ni Abraham? Sa verse 29, And Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. Now, kung kagaya ko ho kayo nung mga una akong panahong mananampalataya, ang akala ko dito, ito'y nangyari sa panahon ni Moses. At maaari nilang pakinggan si Moses. Actually, that this terminology, Moses and the prophets, is a technical term pertaining to the scriptures, particularly the Old Testament scriptures. In contemporary language, ang sinabi ni Abraham, at sinabi ni Abraham sa kanya, may Bible sila. Pakinggan nila yung nasa Bible. Nakita niyo yung request? Ang request ng mayaman ay to do an extraordinary miracle. Patay, mabuhay, at magbigay saksi. Alam niyo, maraming mga taong ganun ang kalagayan. Sabi, wala pa namang nabuhay mula sa mga patay. Nagsabi may impyerno, may langit eh. Yun yung hinihintay nila. Hinihintay nila, wala pa namang bumabang anghel na nagsabi eh. Naalala ko dati, may kaibigan ako. Ay sabi sa akin, Brother Paul, hindi kaya mas maganda kung meron katulad nung kagaya ni Pablo na nagliwanag na lang sa kanyang paligid. Hindi kaya mas marami ang sasampalataya. Hindi kaya tayo mismo ay mas magiging masunurin. And actually, isa ito sa mga magre-rebuke sa atin na baka mamaya ay tumitingin tayo doon sa mga mamirakulo at kung meron na lang sanang lumabas na anghel isang araw at mag-announce siya ng kaligtasan at siguro mas maraming sasampalataya. Pero makikita ho natin dito, ang sabi ni Abraham, verse 30, and he said, sabi nung mayaman pala, and he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Kung makakakita sila ng supernatural, kung makakakita sila ng extraordinary, they will repent. Pero ang sabi ni Abraham, and he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded though one rose from the dead. Meron mang mabuhay mula sa mga patay, hindi nila papakinggan ang salita ng Diyos, hindi pa rin sila makukumbinsi. Mabuhay man ang isa sa mga patay. Sabi nila, hindi naman talaga namatay yun. Actually, someone came back from the dead and they did not believe. Merong nabuhay mula sa mga patay. Anong ginawa nila? Nanampalataya ba sila? Pag sabi nyo, ninakaw siya ng kanyang mga alagad, hindi pa rin sila sumampalataya. So again, the ordinary means na ginagamit ng Panginoon, yung salita ng Diyos, yung pangangaral ng Ebanghelyo, yung panawagan sa mga tao na sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So here is our challenge sa lesson book natin na ito bago tayo magwakas. Let us have firm confidence that God can and do powerfully work through the ordinary means of evangelism in saving sinners. Magkaroon tayo ng matatag na kumpiyansa. Hindi sa atin, hindi sa methods natin, kundi sa Diyos na kaya at makapangyarihang kumikilos sa pamamagitan ng mga ordinaryong kaparaanan na kaniyang itinalaga sa kanyang salita upang maihayag ang ebanghelyo sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Let us have firm confidence in the preaching of the gospel. Let us have firm confidence in sharing the gospel. Let us have firm confidence sa Panginoon na gagamitin niya ang mga ordinaryong kaparaanan. Yes, may mga times na may mga supernatural na kaparaanan ginagamit ang Panginoon. Pero huwag tayong mamanglaw at huwag natin dun itingin yung ating mga mata. Huwag tumingin tayo sa Diyos na nag-utos sa atin na humayo at gawing mga alagad niya ang maraming mga nasyon. Binigyan niya tayo ng mga kaparaanan, mga ordinaryong kaparaanan at magtiwala tayo sa Diyos na siya kikilos at siya ay tatawag at siya
ay magliligtas ng mga makasalanan para sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan. So nawa ay tayo ay mahamon muli na sa ating pangangaral ng Ebanghelyo, una, maitama, wala doon sa galing ng mga ngaral, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. And then, magkaroon tayo muli ng kumpiyansa sa pangangaral, sa pagbabahagi, na ito ay maaaring gamitin at ginagamit ng Diyos sa mga ordinaryong kaparaanan na ito. Even handing out a gospel tract, pwede at ginagamit ng Diyos. Nakapakinig ako sa testimony ng ilang mga Kristiyano just simply reading the Word of God. The book of John, sabi ni John, kaya niya sinulat ito para manampalataya sila. So the book of John is a very evangelistic book. And I'm not surprised na kung isang tao ay babasahin ng book of John and it comes at the end na sumampalataya. God uses simple, ordinary means. Anong trabaho natin bilang Kristiyano? Let us be faithful. Let us be confident in God and faithful in the ordinary means na kung saan inutos at binigay sa atin ng Panginoon to share the gospel to the unbelievers. Nawa tayo po ay patuloy na mahamon, na turuan at patuloy na mapaalalahanan sa mga bagay na ito. And again, ang ating pangunahing trabaho is to make disciples. At nawa masumpungan tayo ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik na ginagawa ng may katapatan ang mga bagay na ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa katapatan mo. Salamat po, O Diyos, na kami ay patuloy mong kinahabagan. Patuloy mong pinaalahanan. Patuloy mong tinatama. Patuloy mong hinahamon sa pamamagitan ng iyong mga salita. Patawad po, O Diyos, patawad po sa aming mga pagkukulang, katamaran, pagsaway o pagsuway sa iyong mabuting balita ay maihatid sa iba sa ikaliligtas. Tulungan mo kaming tumingin sa iyo, umasa sa iyo, sa amin pong pagsusubok o effort na dalhin ng Ebanghelyo sa iba. O Panginoon, sa papaano mang paraan ng iyong mga anak ay nagpapatuloy, nagsusumika pagpagamit sa iyo. Pagpalain mo po nawa. Gamitin mo po. Maabot namin ng iyong mga tupa sa kaliligtas nila. Ama, sa iyo kami tumitingin. Sa iyo kami humihingi ng patuloy na gabay, liwan. Salamat po sa pagtuturo mo. Salamat sa mga biyaya. Namin pong hinihiling din, maging sa kasulukuyan naming kalagayan ngayon, tulungan mo kami na magkaroon ng wisdom. Even in the midst of this pandemic, tulungan mo kaming maging wise, maging resourceful, but still faithful sa paghahayag ng iyong ebanghelyo sa iba. Palain mo po aming mga kapatiran na nagsusumikap, mamuhay sa kabanalan. Nagsusumikap, ibahagi ang iyong ebanghelyo. Mahabag ka po sa aming mga mahal sa buhay, kababayan, kapatiran, apektadong matindi ng pandemyang ito. Naalala namin sa iyo si Brother Modesto, Panginoon, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, fully makarecover mula sa COVID-19. Also, ang aming pong prayer meeting maya-maya, ikaw po nawa ang magpala. Patuloy po kaming tagtagan sa pananampalataya. Patuloy po kaming hamunin sa pananalangin sa iyo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan aming Panginoong Hesukristo. Amen. So muli ho mga kapatid, maraming salamat po. At nawa ay at mga 7:10 ay atin hong bubuksan ang atin hong prayer room at kita-kita ho tayo online. Tayo sama-sama hong manalangin sa Panginoon. God bless po. I miss you all and I love you all. Patuloy tayong manalangin sa isa't isa at patuloy nating itulak ang isa't isa sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa Panginoon. Magandang gabi po.